Magandang umaga sa inyo lahat mga kababayan, kapatid at kaibigan. Linggo na naman at tayo magsasama-sama muli sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan at ang ating pinapag-aralan sa kasalukuyan ay ang Romans chapter 1. Okay, at bago lahat, magandang umaga sa inyo lahat at sumainyo ang kapayapaan at ang magandang buhay. Kumusta na kayo? Ako si Eli Gabreo na inyong kaibigan at lingkod. At sana samahan niyo ako sa ating pag-aaral sa linggong ito. Ngayon ay January 21, last day of the month and last Sunday of the month. Ayan. Ang bilis ng panahon, matuling lumilipas sa mga araw, kaya at ating inaasahan ang madali na rin pagbabalik ng Panginoon sapagkat ang ating blessed hope. At habang tayo naghihintay sa kanyang pagbabalik, habang tayo naghihintay sa rapture ng kanyang pangako, sa kanyang mananampalataya, tayo may mag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat ating kinakailangan sa ating buhay araw-araw, sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Okay mga kababayan, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Romans chapter 1 verse 18 hanggang 25. Ang verse 18, ito ang umpisa ng isang malaking section sa bahagi sa Book of Romans. Alam nyo, ang pag-aaral sa salita ng Diyos ay kinakailangan nating masusing pag-aralan at hatiin ang bahagi ng mga salita ng Diyos upang malaman natin ang mga bagay na sa loobin ng Diyos. Ang Romans, mga kaibigan, ito ay 16th chapter at ang bahagi nito ay historical, yung tinatawag na section, doctrinal, prophetical, and practical. At ito ang ating matututunan sa ating pag-aaral ng Romans. Sabi ko sa inyo noon, tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral ng Romans, ay makikita natin dito ang salubin ng Diyos at ang pagbabago sa ating buhay ay magaganap sa kalooban ng Diyos habang tayo nag-aaral ng salita niya. So ang Romans chapter 18, ito ang unang verse sa isang malaking section ng Romans. Ang section ito ay mula verse 18 hanggang chapter 3 verse 20. At ito ang title na ating pag-aaralan ay God's Wrath on Unrighteousness. Ang puot ng Diyos sa kasalanan. Yan ang tema nitong section na to ng chapter 1 verse 18 to chapter 23 hanggang 20. Yan ay makita natin dito ang mga bagay na ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. Sa huli natin pag-aaral, ang ating huling natalakay na verse ay verse 17, kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang righteousness sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi nga ni Paul, ang sabi niya, ang righteousness ay matatanggap natin mula sa Diyos, sa kanyang kalooban, sapagkat siya ang katuwiran. At sabi ni Paul, hindi niya kinakahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. So sa verse 70, sa ating huling verse na pag-aralan, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. At ngayon naman, dito sa verse 18, ating papag-aralan hanggang verse 25, for the wrath of God is revealed from heaven against all unrighteousness, all ungodliness, and unrighteousness of men who suppresses the truth in unrighteousness. So, yung verse 18 at saka verse 17 ay nahati na. Yan, rightly dividing the word of God, kinakailangan hatiin natin para makita natin ang panibagong salubin ng Diyos. Kaya ang sinasabi nga ni Paul kay Timothy, sa verse 15 ng chapter 2, ganito sinabi niya, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Kaya sa pag-aaral natin mga kaibigan, ng salita ng Diyos ng Biblia, bawat aklat ng Bible may mga kanyang-kanyang seksyon yan. So nakaraang seksyon na pag-aralan natin, verse 1 to 17 is one section. Ito yung bahagi ito po ng historical. At itong seksyon na pag-aaral natin ngayon, itong verse 18 hanggang 25, ito ay tinatawag na segment. Ang section ay binubuo, maaaring buuin ng verses o maaaring buuin ng chapter and verses. Ang segment naman ay binubuo ng mga verses. Kapag verse, isang verse lang yan. Pag word, isang word lang yan. So ang pinapag-aralan natin ay ang kabuuan ng Biblia. So pag-aaralan natin ngayon mga kaibigan, ang segment ng verse 18 hanggang 25. Yan atin tatalakayin ngayon. So ang ginagawa natin is inductive para makita natin kung ano ang nilalaman ng salita ng Diyos. Hindi yung ginagamit natin ang scripture para suportahan yung ating premise. So pag-aaral natin, hindi tayo gumagawa ng premise, kundi pinapalabas natin ang tinawag exegesis, na ang laman ng salita ng Diyos ay nakikita natin. So wala akong topic na patutunayan sa inyo, kundi ang aking ginagawa sa pagtuturo, expounding. Ipinapahay ko, pinapaliwanag ko kung ano ang nilalaman ng Biblia. Kaya mga kaibigan, ako naglilingkod sa inyo ng tapat. Wala po akong topic, napapatunayan ko na gagamitin ang verses to support my premise o my topic. But we're studying the Bible, we are studying the word exegetically. So kung ano yung laman ng Bible, kung ano naman ang verses yung ating pinapalabas at pinapaliwanag natin, at nagbibigay tayo ng mga illustration at ng mga halimbawa for us to understand the meaning of the word. Kaya nag-aral din tayo ng hermeneutics para right interpretation of the Bible. Hindi lang po sapat yung right interpretation, ang mahalaga, the understanding of what you have interpreted. The understanding of the word. So, na-interpret mo yan, anong interpretation? Pero mahalaga, naintindihan mo ba the understanding of the word, and then the application of what you have learned. Kaya mga kaibigan, samahan niyo ako sa ating pag-aaral. Makita po natin dito kung ano salubin ng Diyos sa kanyang bayan, sa lahat ng nilalang. Ito ang ating pag-aaralan ngayon. So, umpisa po natin sa yan. Balik na, lumapas. Okay. Sandali lang. Tinayan itong aking outline. God's wrath. Ito. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang dahilan ng pagkapuot ng Diyos? Yung pong wrath, ito po yung puot o galit ng Diyos. Ano ba ang dahilan? Ano ba ikinagagalit ng Diyos sa kanyang nilalang? Ha? Di ba, nilalang tayo ng Diyos sa kanyang wangis. We are created by God in His image. Nilalang tayo ng Diyos sa kanyang wangis na tayo nilalang na banal. Ha? Nalalangin na tayo ay banal na katulad niya. Pero nung magkasala si Adan, tayo naging makasalanan. So, ang ikinagagalit ng Diyos ngayon sa atin, yung ating kasalanan. Yun ang kasalanan natin, ikinagagalit ng Diyos. Kaya nga itong ating pag-aaral ngayon, God's wrath against unrighteousness. So, verse 18, umpisan po natin. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth and unrighteousness. So, ang unang ikinagagalit ng Diyos sa bahagi natin pag-aaralan, yung pagsupil o sa pagsawata o pagpigil sa katotohanan. Pasensya na kayo, talagang I'm not healthy, pinipilit ko lang magturo. Alam nyo naman yan. So, ang unang bagay na ikinagagalit ng Diyos ay ang pagpigil, pagsawata, o pagsugpo sa katotohanan. Yan ay kinagagalit ng Diyos. Kung bakit siya nagagalit, yung katotohanan ng salita ng Diyos ay pinigilan, sinugpo, at itinago. So God's wrath is against those who suppress the word of truth in unrighteousness. Ang salita ng Diyos, mga kaibigan, the whole Bible is telling us who we are.
So pinakikita ng salita ng Diyos kung sino tayo at kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay ating kaharap, siya ay banal, tayo makasalanan. Hindi sa galit sa atin bilang makasalanan. Tinubos nga tayo ng Diyos. Ha? Tinubos ng Diyos si Adan sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Tinubos tayo ng Diyos, si Jesus Christ, sinugo niya upang tayo tubusin sa ating kasalanan. So ganyan tayo kamahal ng Diyos. Pero nagagalit ang Diyos doon sa mga sumusupil, sumisikil, sumusugpo, sumasawata sa kasalanan. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay makita natin ang katotohanan. Sinabi nga ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, if you hold on to my teaching, you shall know the truth, and the truth will set you free. So, kinakailangan yung teaching of the Word of God, maipahayag ang salita ng Diyos, maipaliwanag ang salita ng Diyos upang malaman ang katotohanan, upang ang mga tao ay manumbalik sa Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ni Jesus Christ, hahantong ang lahat na ito, mga ibigan. Hahantong lahat ang ating pag-uusap kay Jesus Christ. Yan ang mahalaga. Galit ang Diyos sapagkat sinusupil ng mga tao ang katotohanan. Verse 19. Because of what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Napakasimple lang, mga ibigan. What can be known about God is simple. Anong bagay ang mapapag-alaman natin sa Diyos? Makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng Bible na inihayag, na ang Bible sinulat at nabuo sa loob ng ilang libong taon bago ito nabuo. Pagkatapos ang Bible ay itinatago, ang Bible ibinabaluktot, ang Bible ay binabaluktot. Itinatago ang katotohanan. Diyan nagagalit ang Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay makilala siya, sapagkat ang Diyos ay nagpapakilala sa atin. Hindi ang tao nagpapakilala sa Diyos. Ang Diyos ay nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ni Jesus Christ na salita na naging tao. Yan ang ginagagalit ng Diyos. Ang mga taong sumusupil sa simpleng bagay lang, napakasimpleng bagay, madaling maunawaan, tapos sinisikil, sinusupil ng mga taong makasalanan. Ang lahat ay nagkasala, pero hindi lahat ng tao ngayon ay makasalanan. Mga kaibigan, itong ating tinatalakay na to, God's wrath is against unrighteousness. So, dalawang tao ang kaharap ng Diyos ngayon. Sa panig ng Diyos, may yung mga taong matuwid at mayroong mga taong liko. Sapagkat yung mga taong tumanggap na kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, sila ay binigyan ng katuwiran ng Diyos at sila sa harap ng Diyos ay matuwid. Subalit yung mga tao na nananatili pa rin sa kasalanan, sila ang tao kinakailangan na magkaroon ng relasyon sa Diyos sapagkat ang gusto ng Diyos ay manumbalik ang relasyon ng tao sa Kanya, ang relasyon na wala dahil kay Adan. So ang salita ng Diyos ay napakahalaga upang ito yung ating maipahayag ng tama dahil gusto ng Diyos manumbalik tayo sa Kanya. Kaya nga lamang may mga taong sumisikil, sumasakal, sumusugpo sa katotohanan. At diyan nagagalit ng Diyos. Galit ang Diyos sa makasalanan. Ang sabi nga, mahal niya ang makasalanan. Galit siya sa kasalanan. Pero ito maliwanag, makikita nyo dito sa Romans na ating pag-aaralan. Ito yung mahalaga, mga kaibigan, sapagat ang Diyos ay nagpapakilala sa atin. Verse 20. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so they are without excuse. So, napakasimpleng bagay, mga kaibigan. Napakasimple lang pag-aralan ng Bible. Ba't ba pinapahirap ng tao pag-aaral sa Biblia? Sinabi ngayon dito ng Diyos, sa pamamagitan ng Pablo na sumulat ito, ang lahat ng tao ay walang dahilan upang hindi mahatulan. Alam ng tao na ang tao, hindi mo na kailangan sabihin sa isang tao na siya makasalanan. Alam niya na siya makasalanan. At alam niya darating hatol sa kanya. Kaya nga lang, hindi makarating sa kanya ang katotohanan kasi nga, may sumisikil, may pumipigil. Kaya sabi dito sa verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen and understood by the things that are made, even His eternal power
and Godhead so that they are without excuse. So sa pamamagitan ng mga nilalang ay makikilala natin ang Diyos. Nagpapahayag ang Diyos sa kanyang creation. Nagpapahayag ito, nakita natin ngayon ito, na ako nasa labas ng bahay, kitang-kita ko ang sikat ng araw, damang-dama ko ang simoy na hangin, kitang-kita ko ang mga puno ng mangga, bayabas at panunggay. Yeah, I live the life tayo mga kaibigan. So by this creation, ibig sabihin, mayroon lima lang. Kaya nagpapakilala siya. The wonders of the world, pinapakilala niya ang kanyang sarili. Ang sabi nga, tanong nga sa akin, ako'y bago pa nangangaral, nagituturo ng Biblia, paano yung mga tao hindi nakarinig ng Ebanghelyo? Paano yung mga nasa kabundukan? Paano hindi narating ng mga evangelist? Hindi sila naabot. Paano sila? Well, nakikita nila ang nilikha ng Diyos. At ang nilikha ng Diyos ay nangungusap sa kanila. Actually, sa mga kabundukan, mga lugar na hindi natin nakikita, mga malalayong lugar, ang mga tao diyan animist, sumasamba sa spirit. Iba naman, idolaters, sumasamba sa, gumagawa sila ng mga Diyos nila upang sambahin nila. So yung mga ibigan, walang maidadahilan na isang tao na hindi sa hatulan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nagpapakilala at nakikita ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Pagising mo sa umaga, nandiyan ang araw, ang daigdig na iyong kinalalagyan, hindi ba ito lalang ng Diyos? Kung mayroon nilalang, mayroon naglalang. Diba? So pangamalawang bagay na ikinagagalit ng Diyos, panibagong dahil yung God's wrath ng Diyos, itong futility of man. Futility of man. Talaga wala na ako sa lipas na ang kabataan. Verse 21, because although they knew God, they did not glorify Him and Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolishness, and their foolish heart were darkened. So, isa pang dahilan kung bakit ang Diyos ay may puot sa makasalanan ay yung kawalang kasaysayan, walang saysay na pag-iisip ng tao. Walang saysay. Sa halip na magpasalamat sa Diyos, nakilala ng Diyos, hindi sila nagpasalamat sa Diyos. Sa halip na walhati nila ang Diyos, hindi nila winawalhati ang Diyos dahil ang kanilang kaisipan ay madilim at ang kanilang hangarin ay mali. So yan ay isa pang dahilan kung bakit ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. Okay, so ang thankfulness, hindi man lang nagpapasalamat ang mga tao sa mga nararanasan ng biyaya sa Diyos. Hindi man nagpapasalamat kung maganda sikat ng araw. Ang tao galit na galit pag umiinit. Init ng init. Pag umuulan, galit na galit. Ulan ng ulan. Unang mapaglaya ang Diyos. Sa mga isda, huli na isda sa dagat. Pag magbagyo, galit. Galit na. Hindi na malaman ng Diyos kung saan lalagay. Pag nagpaulan, nagagalit, ulan ng ulan. Pag mainit, init ng init. Sa halip na magpasalamat, yung mangingisda, nagagalit pag walang huli. Bagyo ng bagyo, yung mga magbubukid, nagagalit pag nagtag-init, natutuyo ang kanilang mga pananim. So sa halip na mga tao magpasalamat, at ang sabi ng Bible, give thanks in all occasion, rejoice always, pero ang mga tao, sa halip na magpasalamat, galit pa sa Diyos. Yan ay isang dahilan kung bakit napupuot ang Diyos sa kasalanan. Kaya ang kaisipan ng tao, walang saysay. Yan isa pang dahilan kung bakit ang Diyos ay galit. Dahil ang isip ng tao, walang saysay. Hindi pinapasalamatan ng Diyos sa kanyang ginawang mga bagay na magaganda. Ang ganda ng sikat ng araw, pagka umulan, magagalit, ulan na ulan, babagyo ang hangin. Ang lahat ay kailangan natin. Kaya nga napasobra dahil sinisira ni Satanas ang kalikasan. Dahil kasalanan din ng tao kung bata sira ang kalikasan. Pero hindi nagpapasalamat sa Diyos. Pangatlo, iginagalit ng Diyos. God's wrath on unrighteousness. Verse 22. Professing to be wise, they become fools and exchange the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men and birds and four-footed animals and creeping things. So ito pa ang ikinagagalit ng Diyos. Ipinagpalit
ng tao ang itsura ng Diyos sa mga hayop. Ano bang itsura ng Diyos? Katulad ng panahon ng Exodus, na si Moses sinasa sa kabundukan upang bigyan ng Diyos sa kanya ang kanyang kautusan. Nainip sila at hindi nila malaman kung nasa saan si Moses. Sabi ng mga Israelite kay Aaron, gumawa ka ng Diyos sapagkat si Moses hindi natin nakikita. O pinag-ipon po yung mga alahas at nang mailagay sa apoy, ginawa ni Aaron, ginawang baka, bulo. So gumawa sila ng kanilang Diyos. Yung Diyos na hindi nakikita, God is Spirit, ginawa nilang baka. Yan ang ginawa ng Israel. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Ginawa nila ang itsura ng Diyos na hayop. Kaya ngayon, anong itsura ng Diyos kaya sa mga tao? Meron mukhang tao, ibon, ahas, kung ano-ano ginawa itsura ng Diyos. They profess to be wise, but they become fools. Ipinagpalit nila ang itsura ng Diyos sa itsura ng mga bagay. Bagay, tao, hayop, ibon. Yan, ganyan, nagagalit ang Diyos sa kamangmangan ng tao. Isang kamangmangan ng tao. Kaya nagagalit ang Diyos sa kamangmangan ng tao. Okay, ikaapat na bagay. Ito marami pang bagay mga ibigan. Ang ginawa lang natin ay yung lamang segment ng verse 1, ng verse 18 hanggang 25 sapagkat hindi ko naman kakayanin na ipagpatuloy hanggang sa verse 32. Kaya unti-unti lang natin ginagawa ang pag-aaral natin segment by segment. Nakita ko dito ang aking classmate, ang kababata ko si Dan Ornedo, nasa Amerika. Okay, Dan, kumusta ka? Ilang taon na tayo hindi nagkikita, ha? How many is? We are 71, naghiwalay tayo 12. Matagal na. Ay, Dan, kumusta? Itong kababata mo, si Elik, isang retirado ng pastor. Nakita ko lang dito sapagkat na online tayo, live tayo. Okay, sa verse 24. Therefore, God also gave them up to uncleanness and the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Ito na nga ang nangyari mga kaibigan. Dahil sa ginawa ng mga tao na sa kamangmangan, sa walang saysay na kaisipan, sa nagmamarunong, they claim to be wise, pero ginawa nila ang itsura ng Diyos, ipinagpalit nila sa itsura ng mga hayop, tao, o iba pang itsura. So ito ang tinatawag na idolatry. Ang sinasamba ng mga tao ay yung nilikha, hindi yung lumikha. God hates idolatry. Sapagkat nasusulat yan sa Ten Commandments. Sa kautusan ng Diyos, nasusulat yan sa Ten Commandments na huwag gagawa, basahin ko sa iyo, you shall not make for yourselves a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, and that is in the water under the earth. So mga kaibigan, isa yan sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos kasi ay 10. Yung 10 utos ay absolute. Hindi ito mababago, hindi ito mariripil. At mayroong ordinances sa Diyos na 613 ordinances. Yung dietary law, civil law, criminal law, yan ay 613. Pero yung 10 Commandments, absolute law na hindi pwedeng ma-repeal, hindi pwedeng mapalitan. And God is a jealous God. Isipin mo ba naman, ang Diyos, gawin mo itsurang hayop, gawin baka, gawin ko ano itsura. God is a jealous God. Ang gusto ng Diyos silang ang ating sasampayan, silang ating paglilingkuran sapagkat ang Diyos na sa atin naglalang. Ito ngayon, ang masakit. Sa mga taong hangal, sa mga taong walang saysay ang kaisipan, sa mga taong hindi marunong magpasalamat at gumawa po ng kanyang Diyos-Diyusan, sila ay give up. I-give up. Okay, yan ang gusto nyo. That is your desire. Okay, sundin nyo inyong kagustuhan. Kaya lang, ang problema nyo ay magiging malaki. Sapagkat ang taong hiwalay sa Diyos
ay tao lang kasihan at katakot-takot ang pagkabalisa sa buhay. Nung ako, alam nyo, ako ay nakaranas ng pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Dahil ako pinanganak sa relihiyong Katoliko. At kaya nga, hindi naman ako naninira sa Katoliko. Ayoko manira kasi kanina naman. Ako naghahayag na kasalan ng katotohanan. Kung gusto niyo maniwala, nasa inyo. Kung ayaw maniwala, say you have the freedom. God give us a free will. Pero kay isang tao nagkaroon ng karanasan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ha? Katulad sinasabi na ako ay mayroong panata akong Biyernes, ako nasa Quiapo, kung Webes, ako na kay Sinjot, at kung Merkules, andun ako sa ina. Ina daw. Okay, siyempre, tunay na ina ng Diyos, ina ni Jesus Christ si Mary. Tunay na ina sa laman. So, yan ay aking pinapaniwala niya. Ako may mga devotion dyan, mga kaibigan. Kaya pag sinabi sa, napapaaway pa ako sa mga debate doon, sapagkat yun ang aking paniniwala. Kaya hindi ko kinukunta yung paniniwala, pero may katotohanan dapat matutunan. At bago ako na-born again, napakatagal. Nag-umpisa ako pag-attend ng Bible Study 1981. Na-born again ako 1982, na aksidente. Akala ko patay ako. Ang tanong ko, kung namatay ako saan pupunta. Yung unang Bible Study na inatinan ko, dahil napilitan ako sumama sa kumpare ko, natigil yung Bible Study kasi dinibati ko yung pastor. Mayabang kasi ako. Akala ko matalino ako, bubo naman pala. So, hindi ko papayag na ako sinasamba, hindi ko Diyos, sapagkat ang susulat yan sa Isaiah 44, verse 17. Ito ang aking paniniwala, ito paniniwala ng tao. Hindi mo pwedeng salansangin yung paniniwala ng tao, maliban sa salita ng Diyos. Yan ang paniniwala ko noon. Ang paniniwala ko noon, pag sinabi, sinasamba niyo naman ang Diyos, hindi namin sinasamba yan. Pero totoo, ito, Isaiah 44, verse 17. From the rest he make gods his idol. He bows down to it and worship. He prays to it and say, "Save me, you are my God." So, yun ang paniniwala, mga ibigan. Bilang isang Katoliko, yung paniniwala ko. Lalo na sa Quiapo. Matindi paniniwala ko doon. Pero na makilala ko, makapag-aral ako ng Bible, tanggapin ko si Jesus, nakita ko, na mali yung aking paniniwala, kaya binago ko yung aking pag-iisip. Repentance is a change of mind. Kaya nagbago ako ng aking pag-iisip tungkol kay Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ, isa lamang siya sa aking Diyos-Diyusan. Pero ngayon, mga kaibigan, napatunayan ko na ang salita ng Diyos ito, at nung pag-aralan ko ito, nabago ang buhay ko. Galit na galit sa akin ng tatay ko. Magbago na daw ako. Nung magbago naman ako, nagalit sa akin ng tatay ko. Nasira daw ang ulo ko. Kasi religyoso siya. I denounce my religion. Wala na akong religion sapagkat nagkaroon ng relationship sa Panginoon sa Kristo. Alam mo nyo, ako'y nag-aaral sa fraternity namin. Anong motto ng fraternity namin? Ginaya sa Quezon. Si President Quezon. My loyalty to my friends ends when my loyalty to my country begins. Yan ang sabi ni Quezon. Sa fraternity, gano'n din. My loyalty to my friends, my loyalty to my fraternity begins. Fraternity tayo. So ngayon, naalaala ko yung mga bagay na yun. Pero nung makilala ko si Jesus Christ, wala nang pinapanawalan sa Kanya. Kaya yung aking mga pinapanawalan Diyos-Diyosan, tinanggal ko na sa buhay ko. At ngayon, nagkaroon ng kapayapaan. At hindi na ako kabilang ngayon sa kinagagalitan ng Diyos. Sapagkat, ang sabi ko kasi, mayroon dalawang harap, sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, mayroon dalawang taong grupo, isang matuwid, isang makasalanan. Yung makasalanan, tayong lahat ay pinanganak ng makasalanan. Ang kasalanan, minanatin kay Adan. Kaya, hindi pa tayo gumagawa ng kasalanan, makasalanan na tayo. Pero nung tayo sumampalataya kay Jesus Christ, ng ating kasalanan ay binayaran niya sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang pagkabuhay na muli ay nagkaroon sa ating kaligtasan. Kaya ako ngayon, ay wala na sa harap ng Diyos sapagkat binayaran ni Jesus Christ ang aking kasalanan at hindi na niya ko hahatulan sapagkat ito na matuwid sapagkat dinala ni Jesus Christ ang aking kasalanan at binigyan ng buhay niya walang hanggan at nasusulat sa Biblia, ang sino man tumanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos, inampon ako ng Diyos. Anak sa Espiritu. Kaya nga, unless somebody is born again, you cannot see the kingdom of God. So, yan mga kaibigan. Kaya sa pag-aaral natin ng Romans, makita natin dito, ang ating katayo sa harap ng Diyos.
Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Tayo makasalanan na Kanya kinakalang minamahal. Kaya lang tayong mga tao makasalanan. Ha? Pagdating sa Bible, ako ipiluso po ng araw dyan. Ha? Ako ipiluso po ng araw sa Bible. Pero nung dumating yung aking turning point, nakita ko ang Bible talaga ang tunay na kailangan ng tao sapagkat ito'y salita ng pagkain ng ating kaluluwa na kailangan nating espiritu. Yung buhay natin sa mundo, ang ating katawan ay kumakain ng laman. Para sa laman, tinapay, isla, lahat ng pagkain sa laman, kumpleto tayo. Pero hungkag ang ating buhay, kung ating spiritual na buhay ay walang pagkain. So, ang problema ko noong araw, ako'y hungkag. Ako'y anak na mahirap, nag-aaral ako, at gusto ko maging mayaman. Muntik na ako'y mayaman. Muntik na, hindi natuloy. Pero hungkag ang buhay ko. Ha? Hungkag, walang kakwenta-kwenta, walang kapayapaan. Nung makakilala ko kay Jesus Christ, ito pa lang aking kailangan. Si Jesus Christ, sapagat yung buhay kong spiritual, ay si Jesus Christ lamang ang makapagpupuno. Hindi ang reliyon na aking kinagisnan. O anumang reliyon na inalik ng tao. So ngayon mga kaibigan, ito ang problema ng tao. Relasyon. Ha? Na ang tao wala relasyon sa Diyos ay gumagawa ng kanyang sariling Diyos. Kaya ang mga tao yun, sumasapi, nagpapalipat-lipat na reliyon sa pag naghahanap siya. Ha? Naghahanap siya ng katotohanan, naghahanap siya ng kapayapaan. Pero ang lahat na hindi matatagpuan lamang yan kay Jesus Christ. Tulad ko, katulad ng maraming tao, maraming napapakinggan. Ha? Na mga patutuo sa buong daigdig. Lalo na nito magkaroon ng internet, itong modern mga technology. Nakita ko ang buong mundo. Ha? Na hindi pala ganyang kalawak ang gawain ng Panginoon sa buong daigdig. Ang mga gawain ng mga Kristiyano. Hindi ako nakikita ang mga bagay na kapagpapahanga sa akin sa paggawa ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa mga tao makasalanan. Gano'ng karami makasalanan ang binago ng Diyos. Gano'ng maraming mga walang hiyang tao ang ginagamit ng Diyos sa pangalan salita ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, sa aking pag-aaral, nakita ko, ang maraming ginagamit ng Diyos sa pangangaral, sa ebanghelismo, sa mga missions, ay mga ordinaryong tao lamang. Hindi ganap na matatalino. Ha? Hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin yung mga genius. Hindi ginamit ng Diyos sa mga genius. Ha? Ang ginamit ng Diyos sa mga pangkaraniwang tao lang. Ha? Kaya nga sabi niya sa Corinthians, susupalpalin ko ang mga pantas na mga kamangmangan. So ang ating kamangmangan, ang kamangmangan ng Diyos ay ang ating katalinuhan. Ang ating katalinuhan ay kamangmangan lamang sa Diyos yan. Kaya mga kaibigan, kaya ako'y naglinig pa rin kahit sa ganitong katayuan ko. At dito, nagkaroon ng pagkakataon, magbahagi dito sa internet, sa online, sa Facebook Live, ay upang marating ang mga tao nangangailangan sa pag-aaral ko ng Biblia, mga kaibigan. For 39 years, ba? Nasa 39 years na. Nakikita ko ang kasasapitan ng mga taong tumanggi kay Kristo. Ang number one sumisikil sa katotohanan na kinagagalitan ng Diyos ay ang relihiyon. Pinapalabas nilang mali ang Diyos. Sila ang tama. Sinasakal nila, sinasawat, hinahadlangan nila ang tao na lumapit sa Diyos. Yan ang gawa ng relihiyon. Well, maganda ang turo ng relihiyon, pero kapos sa katotohanan, mga kaibigan. Ano ang sinasabi ni Paul? Ano ang sinasabi ni David sa Psalms 115? Tungkol sa mga gumawa ng kanila, kasi ang gumagawa ng Diyos-Diyosan, ay ang mga tao walang relasyon sa Diyos. At ito magiging resulta ng mga taong gumagawa at nagtitiwala sa Diyos-Diyosan. Chapter 115 ng Psalms. But their idols are silver and gold made by the hands of men. They have mouths but cannot speak, eyes but they cannot see. They have ears but cannot hear, noses but they cannot smell. They have eyes but they cannot feel. They have feet but they cannot walk, nor can the others a sound
with their throats. Those who make them will be like them, and will also and will all who trust in them. Yung sinabi dito ni David sa Psalms 115, ang nagtitiwala sa kanila, ang gumagawa sa kanila ay magkakatulad nila. So mga kaibigan noon, ako'y ganun din. Sapagkat ako ganun eh. Kapag pinagpaliwanagan mo ako ay hindi tumatanagat ng paliwanag. Ibig sabihin, ang aking mga tenga ay bingi sa katotohanan. Ang aking mata hindi nakakakita ng katotohanan. At kung ako'y masalita, hindi ako makapagsalita ng katotohanan. So, kung ang sinasampo mo ay Diyos-Diyosan, kung ano sinasampo mo, magiging ganun din ka. At mga kaibigan, ang Diyos-Diyosan, ang mga bagay na iyong pinagkakatiwalaan. Doon, akala ko paswerte lang. Sapagkat ang turo sa akin ng tatay ko, itong Diyos-Diyosan, itong magdebuto ka dito, sapagkat ikaw ay siswertehin. Sa akin noon, akala ko yung mga pagsisimba na yan, yung panmamanata na yan, ay puro paswerte lang. Yung pala, hindi paswerte. Doon ako nagtitiwala. Nagtitiwala ako doon sa nilikha ng Diyos, hindi doon sa gumawa ng Diyos. Pero nagpapasalamat ang mga ibigan, sapagkat mayroon akong kumpare na ako'y talagang inimbitahan. At ako'y inimbitahan na pahiyasa sa akin. Mayabang, makasalanan eh. Yung pastor, dinibati ko. Sabi ko sa pastor, ba't ka ako nagpatubo ng tabako ang Diyos? At bakit naman sinasabi nyo masama magsigarilyo? Dahil ako'y madaming bisyo ito nagsisigarilyo. Natapos ang Bible study natigil kasi nga hindi ako tumigil. Nakatatanong, kadidibate. Kaya bumili ako ng Bible. Hindi ko naman maintindihan. Kaya nag-attend ako ng mga Bible study. Nagpupunta ako sa mga fellowship sa Makati, doon ako nag-opisina. Sumama ko sa mga charismatic. Kasi naganoon ako, naghanap na ako eh. Bakit ba itong mga ganito? Ang tingin ko sa kanila, nag-attend ako ng mga Bible study, ang tingin ko doon nasa charismatic, nasa Bible study, ang tingin ko mga buang. Kung ano, may mga speaking in tongues pa. Nag-observe lang ako sa kanila. Sapagkat nahamon ako eh. Bakit yung mga tao ito, napakatalaki ng tiwala sa Bible. Sinasabi nila, yung isa, ay sabi niya, pinagpapala siya, tingin ko naman sa itsura niya, kung manamit siya, wala namang kapuro-forma. Ako naman, mayabang, dahil ako'y salesman, ako'y makisik, may kotse, ganyan-ganyan. Akala ko, ang mga materialang bagay ang kailangan. Tapos pinag-usapan ng bisyo, hindi ako naniniwala. Pag sinabi yung pagsisisi, ba't ako magsisisi? Ang sarap ng buhay ko. Kayo nga dyan. Yung nangangatwiran ako. Nung magbasa ako ng salita ng Diyos, tama ang salita ng Diyos, pero hindi ko matanggap. Hindi ito totoo. Dumating ang oras, sa bag ng Panginoon, na-aksidente ako. Ang tanong ko, namatay ako sa napupunta. That's my turning point, May 6, 1982. Ang turning point ko. At nung ako'y balik doon sa fellowship na naatinan ko, sumama na ako sa kanila, hanggang sa inaya ako sa seminar, sa School of Ministry, sumama na ako sa kanila. At doon ko napatunayan na ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos at walang itinatangi ang Diyos. Hindi siya galit sa akin. Galit sa aking ginagawa. Doon ko napatunayan na ang Diyos ay hindi galit sa akin. Galit lamang siya doon sa aking kasalanan ginagawa. Kaya sa ating pag-aaral nito mga kaibigan, dito sa ating pag-aaral ng Romans, huwag kayong magagalit sa akin. Kung itong ating pinapag-aralan ay kayo tinatamaan. Sapagat ang lahat ng makasalanan, pag nagbasa ng Bible, makikita mo ang iyong buhay. Akala nung iba nga, nung bago nagpapasa, nagpapatama daw ako. Kako, hindi ako nagpapatama sapagkat ang salita ng Diyos kapag tumama, ito'y nagbabaak sa puso. Binibiyak ang puso natin. Pinaghahawalay natin ang ating buto at utak ng ating laman. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katulad ng doble tabak na tabak na may dalawang talim, pinaghiwalay ang balat. At ang tingnan ko nga ito sa verse na, hanapin ko na yung verse mga kaibigan bago tayo magtapos. Sa Hebrews chapter 4. Magtatapos na tayo mga kaibigan. Hebrews chapter 4.
Ito kagandahan ng modernong panahon, mga kaibigan. Ah, ang kagandahan ng modernong panahon ay meron tayong computer, meron tayong cellphone na nagagamit sa ating recording, at meron tayong laptop. Hindi na ako nang gagamit ng Bible. Ang aking laptop ay maraming translation ng Bible. Kaya nag-i-enjoy, hindi katulad yung aking library. Ang dami-dami kong libro, dami-dami kong komentary. Bubuklatin mo pa dito sa laptop, pindot nila ng pindot. So ito nasusulat, mga kaibigan, sa Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is discerned in a discerner of the thoughts and inherent intents of the heart. Tingnan natin pa sa mga kaibigan sa New Living Translation. Ito sa New Living. Tingnan natin dito. Ito, maganda sikat ng araw. Mainit na, sikat ng araw. Aha. Ano ba to? Sandali lang. Ang aking mouse nagluloko. Nagluloko aking mouse. Sandali. Aba, nawala. Nawala. Okay. Kaya ito nga Bible, mga kaibigan. Nawala. Napindot ko mali. Okay? Hebrews chapter 12 at chapter 4. Masahe ko dito. Ito. Nasira yung mouse. Matatapos na naman tayo, okay? Hebrews chapter 4, 12, verse 12. Ito, mga kaibigan. Nasusunod ito. Ito naman ay NIV naman to. Sa NIV, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing the soul and the spirit, joints and marrow. It judges the thought and the attitudes of the heart. So yan, mga kaibigan, ito sa Bible ko. Alam nyo, buhat no ako'y makakilala mo, ako'y talaga nagkaroon ng interest sa pag-aaral ng Biblia, kaya nga ako iba-ibang translation ko sa Bible na pinag-aaralan, tinitingnan mo mabuti, kasi napakahirap kung magtuturo ka at mali tuturo mo, ay mahirap. Sabagay nasusulat din, ang nagtuturo ng mali ang hahatulan ng Diyos, maliwanag sa James chapter 3. Kaya yan, mga kaibigan, I'm here. Inilalatag ko ay yung, kumbaga, ako magsusugal, nung araw, lay your card. Naglalatag tayo ng ating baraha. Kaya dito, inilalatag ko ang baraha ko sa inyong harapan sapagkat gusto ko makilala yung katotohanan, sapagkat napakaganda ng mabubuhay ka sa katotohanan. Hindi katulad ng nabubuhay ako sa kasinungalingan. Inaaliw ko ang sarili ng kasinungalingan. Wala akong kapayapaan. Takot ako sa lahat ng bagay. Ngayon, dahil kay Kristo, sa ating pag-aaral ng Biblia, dito sa Roma, sa lahat ng bahagi ng Biblia, sa pag-aaral natin, ay kay Kristo tayo maihahatid ng ating pag-aaral. Sapagkat si Jesus Christ lamang ang ating kailangan. At kung na kay Jesus Christ tayo, sapat sa atin ang ating pangangailangan. Sapagkat siya ang tunay na katibayan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay nagbigay ng pruweba sa atin upang patunayan niya na tayo mahal niya. Siya ay nagkatawang tao, at nang siya maging tao, siya ipinako sa krus para bayaran ang ating kasalanan. At siya nabuhay na maguli para ipakita ang katotohanan ng siya lamang at tanging na buhay mula sa mga patay. Wala pa nabubuhay na namatay maliban kay Jesus Christ. Kaya kung mananampalataya ka na si Jesus Christ ay namatay para sa iyong kasalanan at nabuhay na muli para sa kaligtasan, ikaw ay ligtas. At kung ikaw ay ligtas, nandun ka sa panig ngayon ng Diyos ng batuwid. At yung makasalanan ay inaabot ng Diyos upang maging matuwid, sapagkat
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay pagkawala, hindi eh. Pagkahiwalay. Kung mamatay ako physically, yung aking katawan, napunta sa lupa. Pero ang aking espiritu ay buhay. Sapagkat ang espiritu ay eternal. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung ako'y sasampalataya ko sa akin, bagaman kayo mamatay, hindi na kayo mamamatay kahit kailan. Yung ating katawan mamamatay, yung ating espiritu ang buhay. At nagturo din ang Diyos ang ng impyerno. Ang impyerno yung hantungan ng mga tao makasalanan na hiwalay sa Diyos. At ang langit naman, sa ngayon, ang paraiso, pag namatay ka, sa paraiso ka, sapagat makakasama mo ng sina Abraham na naghihintay ng resurrection. So mga kaibigan, ang Diyos ay galit sa kasalanan, hindi siya galit sa iyo. Napatunayan ko yan. God's wrath on unrighteousness. Napatunayan ko yan, napatunayan na ng maraming tao. Ha? Makinig kayo sa mga nagtuturo, mag-research kayo sa inyong sa mga internet, mapapanood ninyo, mapapakinggan ninyo ang mga patutunan ng mga tao nagkaroon ng relasyon kay Kristo at nagsisipagturo pa rin ng Biblia. Ikaw na, nasa Amerika ka. Ha? Tingnan mo ang buhay ng mga Kristiyano dyan, lalo na yung mga hippies ng araw. Ha? Manood ka na sa dyan, nasa States ka. Manood ka sa YouTube ng mga hippies, mga kriminal na naglingkod sa Diyos. Hindi galit ang Diyos sa tao. Ang kinagagalitan lang ng Diyos yung ginagawa natin kasalanan dahil yung kasalanan niyan ay hindi galit sa Kanya. At ang kasalanan niyan yung pride na binigay sa atin ni Satanas. At dahil sa pride, nagkaluko-luko na ang buhay ng tao. Kaya mga kaibigan, idolatry ay isang kasalanan na lalo lamang papahamak sa iyong buhay. Kung ano man ang iyong sinasampalatayanan, ay makakatulad ka ng iyong sinasampalatayanan. Kung ano man bagay ay linagay mo sa yung Diyos-Diyosan mo ay makakamukha mo. Kung ang Diyos mo ay pera, magiging mukhang pera ka. Ganun lang yon. Kung ang Diyos mo ay si Jesus Christ, magiging banal ka, magiging katulad ng Jesus Christ, at yung pera sa iyo ay hindi mahalaga, kailangan mo lang siya. Ha? Iba kasi yung kailangan mo siya kaysa mahalaga. Noong una, ang pera sa akin mahalaga. Ngayon, ang pera sa akin, kailangan ko lang siya. Yan mga kaibigan, magiging dulot ng personal na relasyon mo sa Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ. Okay, sana meron kayo natutunan sa ating pag-aaral ngayong linggo na ito na Romans chapter 1 at chapter 18 verse 1. Alam niyo talaga na sira-sira na ang pagsasalita eh. Dahil sa ang dami-dami kong anesthesia sa katawan. Ang totoo, ang dami-daming turok sa aking katawan. Dami-dami kong operasyon, lalo na ang ma-bypass. Kaya ang aking pagsasalita, ano ba, alam nyo, kaya ba ang mga kaibigan, bakit naman? Since 1973, ako ay nag-salesman. At hindi pwede sa isang salesman ang hindi ka magaling magsalita. We were trained sa presentation. We were trained. Tinuruan talaga kami ng kumpanya. At yun naman, napakanabangan ko rin. Pero ngayon, talagang may diferensya na. At pinagsasalamat ko sapagat hindi ang kakayanan ko, aking pinagtitiwalaan, kundi ang biyaya ng Diyos ang aking pinagkakatiwalaan. So sa biyaya ng Diyos mga kaibigan, ito nga, natutuwa ako, nag-appear sa cellphone ko si Dan. Ito si Dan, kaklase ko ito ng elementary. Pareho kami burgusin yan eh. Kaya nagkahiwalay na kami ng elementary. Pero kita pa yata kami ng college. Natanda ko dan. Huwag kabrad yata tayo sa fraternity ng college. Kaya sandali lang tayo nakita. Okay. So mga kaibigan, maraming salamat sa ito si Eric Enciso. Eric Enciso. Salamat sa panonood mo. Si Joy Rojas, nanonood din kanina. Salamat sa inyo. Pare-pareho doon nasa Amerika. Si Joy nasa Amerika din eh. Ewan ko na ito si Eric.
So salamat sa inyong panonood at sana meron kayo natutunan. At ito ang tinitiyak ko sa 100% na sinasabi ko sa inyo. Ang salita ng Diyos ay walang mali. At ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay perpekto. At dahil nga sa kasalanan natin, binayaran ng Diyos ang ating kasalanan. Tayo nang may kasalanan, siya po nagbayad sa ating kasalanan at ang binayad niya ay buhay ng Jesus Christ. Kaya ganyan kalaki ang aking pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. At sana, samahan niyo ko lagi sa ating pag-aaral tuwing araw na linggo. Dito tayo nag-aaral sa Book of Romans at tinitiyak ko sa inyo, kapag sinamahan nyo hanggang sa matapos natin ang Book of Romans, kung gusto nyo mabago ang buhay nyo, tanggapin nyo si Jesus Christ bilang Panginoon at pagligtas at ang takbo ng buhay nyo mababago sa pamamagitan ng pag-aaral salita ng Diyos. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa aking channel, Facebook Live. It's not so way. Ako inyong kaibigan at lingkod Eli Gabreo. Kung ito yung nagustuhan nyo, inyong i-share naman upang ang ating mga kababayan lahat naman talaga nangangailangan ng salita ng Diyos upang maabot natin ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, maraming salamat po. Ako inyong lingkod at kaibigan Eli Gabreo. Salamat po. May the Lord bless you and keep you.